Oh, hindi nakapang-chicks, di ba? Hindi ka na nakapang-chicks eh. Kasi ang sahod mo doon lang napupunta. Kaya naisipan ko po noon na maghanap ng ibang pagkakitaan. Part-time income lang. Ang bait ng universe sa akin. Kasi that time na habang naglalakad ako sa MRT, habang naglalakad ako, nabanggit ko lang sa mind ko, siguro kailangan ko na ng extra income. Nung time na yun, may babae doon na namimigay ng calling card. Naglalakad kami nung staff ko, dalawa kami. Yung inabutan ng calling card, yung staff ko, hindi ako. Tapos habang naglalakad kami, binabasa ng staff ko, gusto mo ba ng extra income? Inabot sa akin, sir, baka gusto mo. Nung nakita ko yung calling card, that time guys, single ako. Tip sa mga babae, baka makatulong sa inyo to. Doon sa calling card, ang ganda nung picture niya sa calling card. Extra income nakalagay. Siyempre naisip ko, baka ibang extra income hinahanap dito. Kaya ginawa ko, pagdating ko sa store, tinawagan ko, "Hi ma'am, anong extra income yan?" "Available po ako anytime ma'am." Alam mo, sagot niya, "Ay sir, ako rin po, available din po anytime." Oh, sabi ko sa, "Hindi ma'am, joke ko lang yun. Sa D-off ko na lang." Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, "O sige sir, mag-sit up po tayo, magkita po tayo sa malamig na lugar." Pag malamig na lugar, ano isipin niyo? Starbucks? Ano pa? Malamig ba sa Starbucks? So good. Napaka-dirty ng mga mind dito. Hindi, ito guys. Iksiyan ko lang yung kwento. Na-kidnap niya po ako, na-invite niya po ako sa isang, katulad nito, networking company. Pero sa totoo lang, si Lord talaga may gagamitin talaga siya ng instrumento na para ipakita sa yung opportunity. Tama ba? Naniniwala ka ba doon? Yes. Kung sino man po nagdala sa iyo sa Tao Elevate, may ginamit lang po siya ni Lord na makita mong opportunity na to. Ako naman, yung babae na yon, ginamit siya ni Lord na pinakita sa akin yung networking. Kasi buong buhay ko, first time ko po narinig yung negosyo na to. Yung trabaho lang ako ng trabaho, tapos nung nakita ko yung negosyo na to, nakidnap po ako eh. Sabi niya, magkape lang kami, tapos napaupo po ako sa isang seminar na dinidiscuss dito ano yung kitaan, isa sa left, isa sa right, 1.5. Buong buhay ko, first time ko narinig yung ganun. Sabi ko, may ganyan palang negosyo. Guys, after ng seminar, nag-join ako. Tanungin niyo ko bakit? Nung pauwi na ako, uwi na dapat ako eh. Siniko ako, binulungan ako, may pakilala po ako sa iyo, sir. Taxi driver, yumaman dito sa networking. Ha? Taxi driver, yumaman sa networking? Oo, pakilala ko sa inyo. Pagbaba namin sa building, Doc Arthur, naghihintay sa akin. May kotse siya. Alto pa kotse nun. Nakasandal sa kotse niya. Ang dami niyang susi dito. Payat pa nun si Doc Art. Hindi pa ganun kapugian. Oo, talagang bagong yaman pa lang. Yung payat ka tapos yung unti-unti, lumulubo na yung ano mo. Parang doon pa lang yun eh. Guys, paglapit ko kay Doc Art, sinabihan niya agad siya, "Ay, upline." First time ko narinig yung mga word na gano'n. Upline. May ganyan pala. Sabi niya, "Ito po si Sunny. Manager po dun sa Trinoma, sa Mega Mall. Invite ko po siya. Siya yung sinasabi ko sa'yo." Sabi sa akin ni Doc Art, siya? Manager? Alam ko yung mga manager, walang money yan. Puro jer-jer lang meron mga yan. Sabi ni Doc Art, niyabangan ako. Siyempre ako mayabang din. Ay, hindi totoo yan, sir. May pera po ako. Sabi ni Doc Art, "May pera ka na pala." "Hindi, join ka na. Halika na. Ito na package mo. Join ka na." Ano po ako, nabudol po ako ni Doc Art nung gabi na yun. Nabudol niya ako. Hindi ko makalimutan yon. Yung binigay ko sa kanya, 8,000 pesos. Binigyan ako ng sukli, 20 pesos. Kasi yung capital noon, 7,980. Hindi ko talaga makalimutan yung pag-uwi ako, nag-taxi ako. Pagkagising ko kinabukasan, nalimpungatan ako eh. Hawak-hawak ko yung package. Pag-check ko ng wallet ko, wala na akong pera. Tinawagan ko si ma'am. "Ma'am, good morning ma'am. Nabudol niyo ata ako kagabi, ma'am. By the way, ma'am, hindi ko pa po nagagalaw yung mga produkto niyo. Okay lang po, ibalik ko dyan mamaya." Alam mo, ano sabi niya sa akin? "Sir, hindi na po pwede yan. Hindi na ma-refund yan. Na-register ka na po, nag-fill up ka na eh. Na-register ka na,
ito na yung username at password mo, i-check mo sa messenger mo. Pag-check ko, meron nga. Pag-click ko, nilagay ko username password ko, may nakalagay doon. Welcome, Sunny Boy Aldas. 0 points, 0 points, 0 points. Puro zero! Sabi ko, ma'am, puro zero man to. Sabi niya, sir, syempre kaka-join mo lang. Hindi naman agad kikita. Maganda, balik ka dito, tuturuan kita, aralin natin yung sistema. Sige, sir, balik ako dyan. Pero pag sarado utak mo, sa first time mo na-attend, parang wala kang parang walang... Naalala ko, pinamit niya pa ako sa isa niyang upline, winan-on-one ako sa 7-Eleven, ini-NLO ako, isarado utak ko. Wala talaga pumapasok. Wala talaga, parang hindi ko talaga trip. Alam mo, sabi ko sa upline niya, wala na ba talagang tripan? Wala talaga, ginaganon-ganon ko. Tapos, siguro na-inis na rin yung upline niya, sabi niya, hindi kasi sumama sa atin yun, si AA, yun. Sabi niya sa akin, siguro balik ka na lang sa next Tuesday. Kasi yung magtutok, Vice President ng company, nag-attend ako. Absent ako, Tuesday attend ako. Guys, ito yun ang inatinan ko. Yung tinatawag na New Leaders Orientation. Doon ko naintindihan gaano kaganda yung networking. Alam mo, after ng seminar, baliw na baliw ako eh. Para akong halimaw na naghahanap ng tao, basta daw humihinga. Prospect. Pag may katabi ka at humihinga, prospect yan, invite mo. Guys, pag uwi ko sa bahay, lahat ng kasama ko sa boarding house, pinag-i-invite ko. Di, iyaman tayo dito, ang ganda. Pag nag-join ka sa akin, isang left, isa sa right, 1-5, ginaganon-ganon ko. Hindi ko makalimutan yung kasama ko dito, best friend ko ba. Lagi kong piniplay yung marketing plan. Nagpi-play yung marketing plan lagi. Dati pinapanood namin mga movie. Betamax pa yun eh. DVD pa yun eh. Lagi kami bumibili ng mga DVD diyan sa may Makati, sa may Guadalupe. Alam mo Guadalupe? Kasi diyan ako nagbo-board dati sa may Yabut Street. So sa Guadalupe lagi kami namibili ng mga DVD diyan. Nung nag-networking na ako, lagi na marketing plan piniplay ko. Negative pa rin araw-araw. Tapos lahat sila ng kasama ko sa boarding house, pinag-i-invite ko. Nakakalungkot lang. Wala talaga nag-join sa akin dun. Wala talaga nag-join. Pero alam nyo, ang laki talaga ng tulong ng training na to sa akin. Kasi naintindihan ko yung negosyo eh. Dito kasi pinapaliwanag na marireject kang paulit-ulit. Di ba lagi sasabi ng speaker, marireject kang paulit-ulit. Paulit-ulit akong na-reject. Nakatawa pa rin ako. Ay, normal lang yun. Sabi ng speaker, paulit-ulit kang ma-reject eh. Tapos sabi ng speaker, pero huwag kang mawawala ng pag-asa dahil meron at merong magjo-join sa'yo. Tama ba? Tama? So, tinuloy ko pa rin. Lahat ng kasama ko doon ng mga manager sa company, pinag-i-invite ko, pinaupo ko sa seminar room. Good news. Walang nag-join. Hello. Yan. Inom na ako tubig. Okay lang ako minom ng tubig? Yes. Ano pa lang tayo? 30 minutes pa lang, oh. Di ba ang usapan natin, 2 hours and 2 hours? 4 hours lahat yun. Okay. Sana ako? Ha? Sa lahat ng manager, di ba, walang nag-join. Ang ginawa ko, doon sa Mega Mall, store namin to, may mga kadabi ako doon ng mga managers din. Tama ba? Na mga stores din nila. Every break time ko, tinatambayan ko sila. Ma'am, pwede mamaya magkita tayo after ng mall hours? May explain lang ako sa'yo. Kapi-kapi lang tayo doon. Oh. Kasi pwede namang lakad-lakarin yung office eh. Grabe, naalala ko. 10 yung nag-promise sa akin na hintayin ko sa labas. Isa lang ang dumating. Ang tindi ng mga pinagdaanan ko noon. Pero sabi ng speaker, di, tuloy ka pa rin. This is a rejections business. Mabibusiness kang paulit-ulit. Marereject kang paulit-ulit. Pinanghawakan ko talaga yung sinasabi ng speaker. Sabi na meron talaga magjo-join. So tinuloy ko pa rin. Lahat na na-invite ko, walang nag-join. Nakalimutan ko. Yung pinsan ko, hindi ko pa na-invite. Si Jenna B, yung kasama ko punta ng Maynila kasi na-assign siya sa South. Uy, si Jenna B pala. Baka mag-join. Tinawagan ko. Babes, good morning. Ay, good evening pala yun kasi wala pang good morning. Hindi ko pa naman alam yun eh.
Baka magulat siya, mag-good morning ako, Bebs. Ang tawag ko kasi sa kanya, yung palayaw niya kasi Bebsi doon. Kaya Bebs tawag ko siya, Bebs, may explain lang ako sa yung business. Alam mo na sabi sa akin? Alam ko yan. Yung mag-join sa'yo, isa sa left, isa sa right, 1.5. Uy, galing mo! Yan nga, hindi na ako mag-explain. Alam mo na pala eh. Yan. Join ka na sa akin. Hindi, in-invite din ako dito yan ng ka-boarding house namin. Hindi, sa akin ka na mag-join kasi magpinsan tayo. Sabi ko sa kanya. Tapos parang ayaw ni Jenna, hindi, pastel lang siguro ako dyan. Si Nolan, katabi niya. Yung kasawa niya, sabi ni Nolan, puntahan natin si Sunny Boy, baka maganda yun. Pumunta si Nolan, nag-attend ng seminar. Absent ako. Di-attend kayo, 7 p.m. Ang speaker, ang lupit, singkit yung mata. Pagpasok niya, sabi niya, good morning! Sabi niya ganun. Good morning! Ang lupit nung singkit na yun. Power speaker talaga eh. Ang lakas mangulto eh. Si Nolan, after ng seminar, baliw na baliw oh. Sabi niya, saan tayo kukuha ng kapital nito? Binulungan ko si Genevieve. Di ba nakasanla ATM mo? Sabi niya, oo, hindi pa nga tapos yun eh. Dagdagan mo. Babayaran naman yan eh. Sabi ni Nolan, oo nga, dagdagan mo na. So dinagdagan ni Genevieve, kinabukasan dinagdagan. Si Genevieve nag-isip, parang may mali ah. Hindi ako papayag na si Nolan lang mag-join din ako. Dagdagan ko pa! Di na-encode na si Nolan. Ngayon, ang nangyari, naging apply si Nolan, si Genevieve, downline. Di ba? Si Nolan yung unang unang nag-join eh. So doon nagsimula yung journey namin. Kami ni Nolan, lagi kami nag-attend ng training. Attend lang kami ng attend ng training. Basta kahit pawis na attend lang natin. Paranaque pa kami. At Paranaque pa siya, ako naman, sa Guadalupe lang. So part-time namin ginawa. Part-time lang. Hanggang sa part-time po siyang ginagawa. Kasi ako wala talaga akong hiya eh. Pag may tatanungin ako, may pupuntahan akong tao, tatanungin ko talaga. May nakita akong tao doon. Parang mongoloid lang yung muka. Pero ang lakas mag-akot ng package. Yung purmahan pa niya, nakapolo na mahaba, nakatakin ng taas ng takin. Nilapitan ko, sir, lakas mo naman, ang daming package. Anong ginawa mo dyan? Sabi niyo, maganon po yung magsalita. Laki ng chan pa nun, hindi ko ito makalimutan yun. Parang lupit sa online. Parang mga nerd, yung mga, alam mo naman yun, di ba? Yung mga matatalino, yung mukha nila, di ba? Parang mga mongoloid. Di ba? Tinanong ko, ang lakas mo naman, sir. Sabi niya, wala kang Facebook? Ano tawag doon? Nerd ba yan? O, ganun. Wala kang Facebook? Meron. Hindi ko naman alam na ang Facebook pala, pwedeng magamit sa business. Sabi niya, okay, attend ka. McDo, nagtuturo ako doon. Attend ako, mahal ng bayad. 1.5 ata binayaran ko noon. First attend ko, 1.5. May second attend pa yun eh. Kasi ang ituturo niya lang muna sa ganito. Hindi tatapusin yun. Nerd niya eh. Mongoloid eh. Ang lakas mong ulto eh. Sabi, akala niya, mapapayin kayo dito. Ito malupit. Yung pangalawang attend ko, nakuha ko yung sistema niya. Ako kasi hindi naman ako magaling talaga sa technical, hindi lang. Nakita ko lang sa sistema niya, very basic. Tinuruan niya lang kami sa online ng 5 fingers of network marketing. Ang sabi niya, ito lang pinaka-mindset niya sa amin. Sabi niya, ba't ka pa mag-offline? Di ba lalabas ka? Kakausap ka ng tao, maghahanap ka rin ng tao. Mainit. Minsan umuulan pa. Minsan may imi-meet up ka, i-Indian ka pa. Tama? Sabi niya, ito malupit. Lahat ng OFW ngayon sa iba't ibang bansa, Facebook ginagamit communication sa family nila.